Sa lahat po ng kababaihan dyan na nakakaranas ng pangangati ng kanilang mga kifi, Cubs, pacheck na po ha, huwag mo nang tiisin yan. Kami kasi nag-message din sa akin yan, okay, na hindi na nila kaya namamagana, namumula na sa kakakamot, ganyan. Huwag nyo nang tiisin yan, hindi na balanse. Yung mga microorganisms na nandyan, isa din yan kasi nang nakapagbibigay. Kailangan mo na magpa-check up para at least magawang ka ng test na ito. Ano yan, sir? Ito yung tinatawag na Vajiji swab o kaya Vajiji smear na titingnan yan, hindi sa labas po kinukuha ito ha, hindi lang po yan dyan. Bubuksan yan at doon sa pinakaloob ito, kung hanggang saan yung doon kukuhanan ng magandang specimen. Okay, silipin natin ito ha, para maipakita ko po sa inyo kung ano po yung laman nito. So, ayan, na-centric ko na. O yan, nakikita nyo yung puti na yan. Okay, silipin natin. Ito, Cubs. So, ayan, Cubs. Ayan, o. So, itong laman niya, Cubs. Ito na yung smear na ipinasa ng pasyente which is collected by the OBGYN. Hindi mo na-appreciate, zoom natin. Ayan, na-appreciate mo na ba? Hindi pa rin, sir. Ano yung bilog-bilog na? Yan po yung tinatawag na yeast cell, ha? Minsan na pagkakamalan po yan na red blood cell o yung pulang dugo. Pero kung pansinin nyo, sila po ay nagkadikit-dikit o usually ang tawag dyan, budding yeast cell. Ngayon, kung mapapansin nyo, mas marami po yung yeast kaysa sa bakterya na supposedly ay dapat balanse po yan sila. So, hindi nakaligtas si OBGYN sa akin. Sabi, Doc, ano na naman yan, Nard? Tanong, ano pa yung pinaka-most common cause of vaginal yeast infection? Ito din kasi ay tinatawag, Cubs, na vaginal candidiasis. Ito yung overgrown of the fungus na kung tawagin ay candida, particularly yung candida albicans. Okay, Doc, factors na pwedeng maka-apekto sa overgrown nitong mga yeast na ito. Nard, ito. Una, over paggamit ng antibiotic. Antibiotic is for bacteria. Kapag ikaw overuse dyan, pwedeng lahat ng mga bacteria matsugi mo dyan. Dapat nga daw balanse silang dalawa. So, antibiotic can disrupt itong balanse ng bacteria dyan sa inyong mga vajiji, allowing itong yeast na pwedeng mag-multiply ng mabilis. Next, hormonal changes. Okay. Ano naman kinalaman ng hormone, Doc? Okay. Yung fluctuation ng hormone level nyo during ng inyong, for example, kayo ay buntis, nagme-menstruation, during your menopausal stage, pwedeng mag-create yan ng environment where candida thrives. Next, weaken daw yung inyong mga immune system. May condition kagaya ng sakit na HIV, kung kayo po ay may poorly managed diabetes or yung use ng medication, it can impair the body's ability na kontrolin ang pag-grow ng mga yeast na yan, tendency tumaas ang risk mo sa infection. Ano pa bang may ibang factor, Doc? Nard, alam mo yung paggamit ng hormonal birth control? May type daw ng birth control pills, Cubs, can increase the risk of your infection dito sa yeast. Next, wag daw kayong mag-douche, Cubs. Normal wash lang daw yan, free-flowing na water. At iwasan nyo ang laging paggamit ng mga feminine wash na antatapang na pwedeng makatsugi dyan sa mga bakterya na pang-protect din yan. Certain medications daw ulit, kagaya ng paggamit ng steroids or ikaw nagki-chemotherapy, pwedeng nakaka-weaken yan, Cubs, ng immune system. Okay, nag-increase siyempre yung mga risk ng yeast infection na yan. At wag daw kayo tight-fitting clothing, pati yung synthetic materials niyan, pwedeng mag-create ng warm, moist na environment that promotes yung pag-grow nitong yeast na to. Ano pa, Doc? Ang kulit mo, Nard. Kahit yung mga unmanaged diabetes. And lastly, sabi niya, poor hygiene, Nard. Okay, kailangan din naman malinis yan. God bless everyone. Alagaan po ang kalusugan, ha? Bye-bye.